Good morning. So ngayong araw mag-try tayo mag-check nung isa dun sa mga na-troubleshoot natin na issue para doon sa ating ion. So niready ko na yung mga tools na kailangan gamitin just in case. Pero today, ang issue talaga natin ay magbubukas tayo nitong itong steering wheel natin, no? Check natin yung clock spring kasi pag pin-turn on natin to, ang nangyayari ay lumalabas yung airbag na sign. So highly likely based dun sa mga research ko sa over the internet, yung clock spring nya yung kailangan palitan. Pero kailangan ko muna matrace kung ilan yung pin na nakalagay dun sa clock spring kasi magkakaiba siya depende dun sa unit. Merong 2 to 5, merong 4x10. So hindi ko alam kung ano yung clock spring na tong iyon na to. So double check ko lang at double check ko din kung paano pwede siyang mabaklas. So balikan ko kayo mamaya. So para magkaroon kayo ng idea kung ano yung sinasabi ko, no? Subukan nating start yung kotse, tapos papakita ko sa inyo kung ano yung lumalabas doon sa panel natin. So start ko lang. Ayan. So kung mapapansin ninyo, yung sign na to, itong airbag na sign, hindi siya nawala, no? So usually dapat pag i-start natin yung makina at yung dashboard natin, dapat walang lumalabas na kahit ano dyan, no? Doon sa dashboard. After 6 seconds actually itong itong airbag na sign. So ibig sabihin meron na talagang something dito sa aking panel, doon sa clock spring malamang. So yun isa sa mga kailangan nating i-validate lang kung paano natin siya tanggalin. So medyo madali lang naman siya. Kunin ko lang yung step by step kung paano natin to pwedeng mabaklas. Okay? Yan, but first things first, before tayong gumawa ng kahit anong electronic sa loob ng kotse natin, ensure lang muna natin, pop ko yung hood, tanggalin natin yung battery. Dito, yan yung sign. Meron negative, tapos ayun yung positive. So yung negative terminal, tatanggalin lang muna natin para ma-disconnect. Okay, tanggalin na natin tong negative terminal. Yan, just to ensure na walang kahit anong maapektuhan, no? Just in case, tatabi ko lang yan muna dyan. Tapos pwede na tayong gumawa dito sa loob. Yan, so una, ano yung kailangan tanggalin? So makapansin ninyo dito sa steering wheel, so meron yan ditong screw, no? Yung dulo niya is hexagon, so parang flower yung screw. So yan muna tatanggalin natin. Dalawa yan, isa dito sa side na to, and then dito sa kabilang side. Okay, ayan, kita nyo ba? Ba natin bakit? Yan. Okay, so yan yung dalawang screw na kailangan tanggalin. Bakit natin tatanggalin? Para tanggal natin tong airbag na assembly. So tatanggalin mo natin para magkaroon tayo ng access doon sa loob ng steering wheel natin. Okay? So ayan, no, pag natanggal na natin tong dalawang hexagonal to na na screw, kakaroon na tayo ng chance na tanggalin tong airbag na system natin. So try nating baklasin yan. Actually, naangat lang yan dapat. Okay, so dahan-dahanin nyo lang. Gawin lang natin to, tapos silipin natin yan. Pag nagkaroon umangat na ng bahagya, yan. Hirap pag isang kamay. Yan. Yan. Maangat na natin siya, no? So ano itsura niya dito sa part na to. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Okay, so doon sa loob nito merong wire kayong makikita na nakakonekta doon sa airbag naman, no? So ito, tatanggalin natin yan. Gamit lang tayo ng flat screw para ma-remove itong wire na to, tapos matanggal natin siya doon sa assembly. So check ko muna ulit. So ayan, itong part na to, ayan, makikita nyo, gamit lang ako ng flat screw ahead
Tapos ipapop lang natin yung part na yan. Pero dahan-dahanin nyo lang kasi plastic material lang siya. Plastic material lang siya, kaya dapat mas maingat. Mas maingat sa pag tanggal. So pagka natanggal na natin to, actually angat natin siya. Parang ko lang isa pang kamay, baka bumagsak. Access ka na para ma-remove na ngayon itong ano na to, itong connector na to para sa airbag. So yan, natanggal na natin. Pasensya na sa kuko kasi nag-DIY din ako kahapon, dumi ng kuko. So yan, tanggal na natin. Tapos yan yung itsura nung kung mo nakikita nyo, yung itsura ng pin niya. Okay, so merong 2 pins. Tapos kailangan lang iangat para ma-remove. Okay, so now this time, paano naman natin tatanggalin ito dito sa lock niyan. So ito, kailangan nyo lang itong itulak na lang, aangat yan. Pag umangat na siya, yan, pwede mo na i-remove. Okay, so ganun lang. So ayan, natanggal ko na yung airbag na assembly. Ito, itatabi lang muna natin to dahil hindi naman yan yung kailangan nating i-check to. Yung clock spring nandoon sa loob mismo. So ito, ilalagay ko lang muna to sa side. And then continue tayo sa pag work dito sa loob, no. Now, meron ako mga nakikita ditong iba-ibang socket. Ito yung unang socket, yung kulay white. Ayan, kailangan lang natin yan tanggalin. Tapos double check natin kung ano pa yung iba na kailangan ma-remove, no? So I suppose ito, subukan ko lang din tanggalin yan. Okay, tapos para magkaroon tayo ng access doon sa ating clock spring. So ganyan yung itsura niya. Ayan, so itong white na to, ito nakikita yung white na yan. Ito lang ito na konti, yun yung tatanggalin natin, no? So ito, kailangan lang natin itong i-push. Tapos push lang natin, tapos hatak. Ayan, okay, makuha na natin yung nare-remove na natin itong socket na to, no? So nakakonekta siya dito. And then from there, I think based dito, ang kailangan natin baklasin o kasunod, ito na, itong gitna na to na nut. Siguro mga 20mm siguro, double check natin. Yan, so gamit tayo ng socket. Yung nakuha ko ay 19mm, no? So try natin. Yan, pumasok naman siya dito. So socket lang, tsaka syempre gamit ko nitong wrench nito. Yan, ratchet pala. Yan, para ma-remove natin to. So pepersahin ko lang para matanggal. Of course, counterclockwise pagkaluluwagan, tapos clockwise pagpahigpit naman. So righty tighty, lefty loosey. Okay, and gumamit din ako ng extension para ma-pers natin yan. Tatanggal na natin yan. Okay, so baliwa lang, wag na. Ayan, so pwede na natin itong tanggalin. Pa. Okay. Ayan. So 19mm. Ayan. So kung natanggal natin siya, meron din siya kasamang washer sa loob. Washer din. Tandaan lang natin kunin yung yan. And then after nyan, pwede na mahugot yung manibela. Ayan. So natanggal na natin. Dahil natanggal na natin, actually doon sa iba, itong buong steering wheel mo medyo mahirap yan tanggalin. So pukpukin mo lang ng konti, alugin lang natin ng bakya, tapos lalo pag matigas po, yan, ganyan. And then pwede na yan hatakin. So hatakin lang natin yan. So tatandaan nyo lang, meron siyang may mga ngipin yan, no? So wag nyo siyang basta-basta ipasok, tandaan nyo lang siyang tanggalin.
pag remove na natin, ayan, tandaan din para ma-remove din siya. Hindi yung ganito itsura no. So ayan, nasa loob ito yung clock spring natin. So ayan, luma na siya. And then tatabi ko lang muna to dito sa gilid. Ayan, sobrang luma niya na. Ganyan yan, meron niyang kulay yellow, pero sa akin dahil luma na nga siya at kailangan ng palitan, tatanggalin lang muna natin. And then yan, kakaroon na tayo ng access dito. Of course, para mabunot natin to, kailangan natin tanggalin yung mga screws na yan sa dalawa, at meron pa dito sa ilalim. So tanggalin lang para may angat natin to, makita natin yung loob na itong clock spring natin. Katanggalan na yung mga sticker. Yan. Yan. Tanggalin lang natin to, mga screw na to, para matanggal natin yung plastic material na to. Tapos magkaroon tayo ng access dun sa loob. Okay. So ano yung next? After natin matanggal itong mga screw na to, pati yung isa na nandito dito sa ilalim, of course maluwag na tong plastic na yan. And then sorry, kailangan lang natin itong itulak paangat kasi meron yan lock dito. Yan itsura niyan. So may lock lang yan. Sa kabila ganun din yung kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng access dito, makita natin yung loob at pwede na natin makuha yung clock spring. So ayan, ganyan yung itsura nya pagka natanggal mo na itong mga plastic na ito. Tapos meron siyang dito, meron siyang tatlo, 1, 2 na clip. So dadaan-daanan lang natin yung paghatak. Okay, so paano tatanggalin? May makikita ka dito ang clip sa ibabaw para siyang nakahook. So kailangan mo lang iangat yan, tapos atakin. Dahan-dahan lang kasi yung mga lock na yan gawa lang din sa plastic. Ito yung pangalawa. Tapos hindi dito sa gilid yung pangatlo. Okay, so pagka natanggal mo na yun at naluwagan mo na, dahan-dahan natin iangat. Okay, so ayun, dumating na yung order natin galing sa Shopee para dun sa in-order natin na clock spring. So i-ano ko lang to, i-unbox ko lang. Sana tama yung nakuha natin, no? Naka-indicate naman dun sa description niya na 5 pin tsaka 2. So tingnan natin kung tama itong na-order, tapos ikabit na natin doon sa iyon natin. Okay? Ayan, nakalagay pa din dun sa code. Yung part number niya 93490, 1J500, tapos clock spring. Sige, tingnan natin kung tama. Ayos yung packaging ni seller, in fairness. Mura lang, dun lang tayo sa mura lang muna. Double check lang natin. Bubble wrap naman. Ayan, clock spring natin. Actually, ang importante kung makuha dito ay yung number of pins. Okay? Doon sa number of pins, di ko alam kung na-review ninyo. Pero based dito, meron naman siyang 5 pin. Parang pinagkita na nyo. Mas maliwanag ng bahagya. Ayan, merong 2 pin, tapos may 5 pin ako nakikita. Halos kaparehas naman nung kailangan natin palitan na part, no? So ano lang to, mura lang, yung sa Shopee lang, testing lang natin, no, kung uubra siya at magamit natin. Pagka gumana, edi yehey, pagka hindi, try na lang ulit, but hopefully magtagal, no? Tingnan ko muna. So ito yung luma na clock spring, tapos ito yung in-order natin sa Shopee. Ito yung bago. So pagpapalitin lang natin, tanggalin lang natin itong part na to.
tanggalin na natin yan, pero dahan-dahan lang muna kasi meron yan dito sa ilalim. Okay. Ayan, dito sa ilalim na portion, kailangan lang itong natapin. Ito meron yung lock, kailangan iangat, tapos pag naiangat na, muna natin itong isa. Ayan, tatanggal mo na to. Okay, natanggal na yan. Tapos itong isang side naman. Sige. Okay, ito papalitin na natin galing doon sa luma ko papunta dito sa bago. Ito ano lang natin, i-retain lang muna natin, mamaya na lang natin yan tatanggalin pagka punta na sa final. Pero pagka ikakabit mo, isisentro lang natin ulit, no? So ganun lang ulit ang style pagkabit, diretso ng ganyan. Pero bago ko ikabit, ilalagay ko muna yung mga tinanggal natin, no? Dikit natin yung 5 pin, tapos yung 2 pin dito. Pala yung kanina sabi ko ba kanina 5 pin 2 pin, tapos ito ang tao dito na natin. May itsura niya pag napasok na yan. Okay. Tapos ganoon lang din, may mga lock yan dyan, patulak lang natin. Okay, clicking sound na yun, no? Ibig sabihin kumapit na to. Tapos ito din, kumapit na siya. Now, na-replace na natin. Ganun lang kasimple mag-replace ng yung clock spring para sa Hyundai Ion. Ngayon, yung mga tinanggal natin, again, ang golden rule sa DIY, kung paano mo siya tinanggal, ganun mo lang din siya ibalik, no? So, at huwag mong puwersahin yung mga hindi dapat puwersahin. So, yan. Testing natin. Pag nabalik, i-check natin kung nawala na yung problema doon sa dashboard para doon sa airbag. Okay? Sige. And so pagka nakakabit mo na, kailangan lang natin ibalik yung steering wheel. Pero itong wire na to, ipasok nyo muna yan dito para magkaroon ka ng space. At dyan naman talaga yan nakalagay, no? Based on sa pagbaklas kanina. Ayan. And then ito, ayan, idediretso mo lang po. Ayan, so actually ito tinanggal na natin, no, kasi nakuha ko naman na yung sentro, tapos naigpitan ko na tong 19mm na to na nut. So pagka nakuha na natin yan, pwede na nating ibalik itong socket na to para dito. Yan. So nag-click na siya. Link ko na yung clicking sa ano. So dyan na yung socket. Ito ngayon, pwede na nating ipasok yan doon sa airbag assembly, which is ito. Okay, so ipapasok lang natin siya ulit, tapos ibabalik na natin yung mga dapat ibalik. Okay? Alright, so ganito mag-iitsura niya. Kinabit natin yung bagong wire. Kailangan lang itong iba-on dito. Merong 2 pins dyan, tapos click lang natin yung lock. So after nyan, pwede na ulit ibalik itong airbag assembly na to. Make sure lang na walang sumasabit na kahit ano. Ayan. Kapag naibalik na natin, then i-screw lang natin siya ulit, no? Tapos after nito magte-test tayo. Pakita natin kung hopefully gumagana yung product na nabili natin sa Shopee. Mumurahin lang siya, tapos sana kahit papaano ma-resolve niya yung issue natin for now, kasi doon sa kasa ang presyo ng clock spring ay nasa 4,000, no? So nasa 4,000 yung presyo ng clock spring, kaya mas pinili ko muna na bumili nung alternative no mas mura. So hopefully gumana rin siya based sa kung ano yung kailangan niyang gawin na function. Okay? Okay, so buo na yung ano natin, no, yung sa steering wheel natin, na ikabit na natin yung mga dapat ikabit. Ngayon, mabilisang testing muna tayo. So dapat dito sa testing natin, lumabas na hindi na mag-activate yung airbag indicator after 6 seconds, no. So dapat mawala na siya dahil bago na yung clock spring. So tingnan natin, hopefully pagana natin ng maayos at gumagana nga ng maayos yan. Okay, so normal lang naman yan. Naka-indicate, naka-ilaw yung lahat ng indicator doon sa panel. Now testing natin is start.
Pero mapapansin nyo, doon sa DIY natin today, before, meron yung airbag indicator dyan after na ma-start, no? So ngayon, hindi na siya lumalabas. So ibig sabihin, gumagana yung nabili natin na item sa doon sa Shopee, sa online, no? And then, hopefully that gumagana na rin yung busina. Alright, gumagana din yung busina. So successful yung ating naging DIY. Goods na goods.